Isa ako sa mga ordinaryong tao na medyo huli na ng magising sa kamunduhan. Ngunit nang ito'y aking masumpungan, siksik, liglig at umaapaw naman. Itago niyo na lang ako sa pangalang Dakila. Ako ay lumaki sa isang bayan ng Bulacan kung saan ako nagkaroon ng maraming masasayang alaala. Subalit pagkatapos ko ng third year, ay inilipat ako ng tatay ko sa Legazpi City kung saan ko pinagpatuloy ang aking pag-aaral. Nalungkot ako subalit dahil sa kagustuhan kong makatapos ng pag-aaral, tiniis ko na lang ang lungkot. Mantakin mo ba namang maliban sa wala kang kakilala hindi mo pa sila maintindihan. At palibhasa Tagalog lang ang alam mong salita, mayabang din ang dating mo sa kanila. Nagbago ang lahat nang makilala ko si Ate Nymph. Anak siya ng aking landlady. Dati siyang radiology sa Riyadh. Nagsimula ang lahat nang minsan sa aking pakikipanood ng TV sa bahay ng aking kahera, may lumapit sa aking bata. Si Delis. Napakagandang bata niya. Kaya ako'y naaaliw dahil kaya pala siya lumapit sa akin ay para magpakalong dahil inaantok siya. Laking gulat niya nang hindi pala ako ang Tito Jaco niya, pero kinandong ko na rin siya at makalipas ang ilang minuto, mahimbing na siyang natutulog. Ang siste tapos nang palabas ay wala pa rin ang aking kahera. Hindi ko naman pwedeng ilatag ang bata sa sofa dahil baka mahulog ito. Wala pa namang tao. Ang ginawa ko, dahan-dahan akong tumayo habang karga-karga ko si Delis, tapos pumunta ako sa katabing tindahan para magtanong kung nakita ba nila ang aking kasera. Walang nakakaalam kung nasaan siya, kaya ang ginawa ko na lang ay ipinasok ko sa kwarto ko yung bata sa dun ko inilatag. Tapos naghintay ako sa labas. Ang kwarto ko kasi nasa gilid ng bahay. Bale, napapagitnaan ako ng bahay ng kasera ko at ng tindahan at may sarili akong pinto. Sa may tindahan na lang ako tumambay upang paminsan-minsan masilip ko kung anong lagay ng bata at makita ko rin kung paparating na rin ang aking kasera. Hindi ko na malaya ng pagdating ng aking kasera dahil napaidlip ako sa mesang nasa harap ng tindahan. Ginising niya ako. Sabi niya, "Bakit ka dyan natutulog?" "Hinihintay ko kasi kayo Yung apo nyo, nakatulog habang kandong ko. Hindi ko naman po pwedeng ilatag sa sofa dahil baka mahulog kaya dun ko na lang inilatag sa kama ko." "Naku, yung batang talagang yan. Hanap kami ng hanap nandito lang pala." Sabay pasok niya sa kwarto ko at kinuha ang nalimpungatang bata. "Salamat pati tuloy ko napuyat." Nahihiyang sabi niya sa akin. "Wala ho yun." Mabilis kong sagot, sabay pasok sa aking kwarto para magpahinga na. Paglatag na paglatag ng likod ko sa kama, tulog agad ako. Nagising na lang ako nang mag-agahan na kami. Nasa kusina pa ang kasera ko. Nagluluto ng itlog at tuyo. Ako naman, dumiretso na sa banyo para maligo sandali bago kumain. Bali kasi, kasama sa buwan ng bayad kong 3,500 ang almusal at hapunan. Pagkatapos kong maligo, nagbihis kaagad ako dahil mahuli na ako sa klase ko. Nasa harap lang ng boarding house ko ang aking pinapasukan kaya walang problema sa traffic. "Good morning!" Bati ko sa aking kasera. "Good morning din!" Sagot niya naman. "Hala, kain at mahuhuli ka na sa klase." Buyo niya sa akin. Ang siste gabi-gabi nang nagpapakandong sa akin si Delis at madalas ako nang naglalatag sa kanya sa tulugan. Naging malapit sa akin ang bata. Minsan nga ay parang nagsiselos ng tiyuhin niya dahil ito ang dating nagpapatulog dito.
Makalipas ang ilang buwan, habang galing ako sa eskwelahan, sinalubong ako ni Dilis. Tito, dumating na si Mama. Ganun ba? O ano namang pasalubong sa'yo? Panunodyo ko. Ipinakita niya sa akin ang manikang nakatago sa likod niya. Eto, si Jane. Sabay lapit niya sa mukha ko ng manika. Kiss kay Tito. Utos niya sa manika. Ang bango naman ni Jane. Sige na, at baka hinahanap ka na ni Mama mo. Pumasok na ako sa kwarto at nagbihis. Nagsuot ako ng t-shirt dahil akala ko yung mga kabarkada kong babae ang nagsidatingan. Hi! Natulala ako sa bumungad sa akin. Hello? Mama, siya si Tito Dakila. Saka ko lang napansin na nandun din pala si Dilis. Ikaw palang sinasabi nitong Tito Dakila. Kanina pa kasi hanap ng hanap at naikwento na rin sa akin ni Inay na ikaw palang madalas magpatulog dito. Mabait kasing bata yan, kaya nakasundo ko kaagad. Sabay kurot ko sa pisngi ng bata. Umilag. Ang tinamaan ko tuloy yung pigi ni Ate Nymph. Napakislot siya at ako naman napatingin na lang sa mukha niya dahil sa kabiglaan. Ngumiti siya parang sinasabing, okay lang, di naman sinasadya. Napangiti na rin ako. May iniabot siyang supot. Ano to? Sabay abot. Salamat sa pagtsitsaga mo sa anak ko. Naku, wala ho yun. Huwag mo na akong huhuin. Mukha na ba akong matanda? Naku, hindi ho. Mukha nga kayong 20 anyos lang. Dahil sa sinabi ko ay medyo namula siya. Nagkakwentuhan pa kami sa may tindahan at dun ko na lamang mag-aanim na buwan na pala siya sa Manila. Nagtitraining siya para ma-upgrade naman ang posisyon niya sa Riyadh. Maya-maya pa'y nagpaalam na siya. Pero napansin kong lumiko siya sa kanan. May bahay yan dun sa kaduluhan. Sabi ng tindera dahil nakita niyang nagtataka ako kung bakit hindi sila sa bahay ng kasera ko umuwi. Ganun ba? Sabay pasok ko sa kwarto ko. Naging madalas pa ang pag-uusap namin. Kadalasan nga ay nakakatulog yung bata sa kandungan ko at ihahatid ko sila sa bahay nila at ilalatag ko ang bata. Ilang buwan din ganun ang ginagawa ko gabi-gabi. Hanggang nagkayayaan ng barkada na dun muna kami magstay sa Daraga. Dahil walang tao kay na Ferds, isang linggo din akong di umuwi sa boarding house. At nang umuwi na ako, ay naglinis ako ng kwarto dahil puro alikabok na. Uy, lagi kang hinahanap ni Nymph ah. Saan ka ba nagtatago? Sabi ng tindera, parang may ibang kahulugan ang tanong niya. Kinabukasan habang bumibili ako ng yosi, napansin kong dumaan silang mag-ina. Good morning! Masayang bati ko. Nagtaka ako dahil parang walang narinig si Ate Nymph. Dire-diretso lang siyang naglakad. Kumalas si Dilis. Sabay hila ng kamay ko. Bili mo ako noon. Sabay turo sa candy. Uy, ang aga pa candy na. Saway ko sa bata. Dilis, ba't ka nagpapabili sa ibang tao? May pera ka naman ah. Sabay kurot sa singit ng bata. Tito. Bakit? Papatulong ka? Sabay palo sa wet po ng bata. Ate Nymph, candy lang naman eh. Naglalambing lang ang bata. Ngunit parang wala siyang narinig. Naguguluhan ako ngayon. Bakit? Siguro may nasabi akong masama. Ala naman eh. Kaya sabi ko baka may bisita lang. Ilang araw din kaming hindi nagkita. Minsan, nakita ko siyang nakaupo sa may tindahan pagdating ko.
Dahil nga ayaw kong mapahiya uli, dire-diretso na sana ako sa kwarto ko nang bigla niya akong hinila papunta sa likod ng bahay nila. Bakit ba bigla ka nalang nawala? Angas niya. Ha? Yun lang ang naituran ko sa sobrang pagkalito. Hinahanap ka ng bata ah. Anong akala mo? Pagkatapos mong kunin ang tiwala niya bigla mo nalang isasang tabi? Dugtong niya. Ate, ano bang nagawa ko? Wala. Galit niyang usal. Pilit kong ipinaliwanag sa kanyang dahilan kung bakit ako nawala ng 1 linggo. At hindi ako nakapagpaalam dahil wala kayo dito nung umuwi ako para kumuha ng damit. Biglang lumambot ang boses niya. Hanap kasi ng hanap yung bata Na-miss ka. Sa tinuran niyang yun, napagtanto ko na hindi pala yung bata ang pinag-uusapan namin, kundi siya. Sige, sabi ko. Sa susunod magpapaalam na ako sa bata, okay? Mula nang kinumprontan niya ako, parang bigla akong nagkalakas ng loob na magpalipad hangin sa kanya. At nang minsang hinatid ko sila, pagkalatag ko sa bata, gusto mong magkape? Tanong niya. Datapwat nag-aalanganin ako dahil nga sa alanganing oras na, sige, sagot ko. Noon ko lang napagmasdang mabuti si Ate Nim. Habang nagtitimpla siya ng kape, nakatalikod siya dahil kumukuha siya ng mainit na tubig. Katamtaman lang ang taas niya. 5'4", maputi at magandang mukha. At di rin magpapahuli kung hugis rin lang ng katawan ang pag-uusapan. Ibinigay niya sa akin ang kape at nagpaalam para magbihis. Kasalukuyang humihigop ako ng kape nang lumabas siya para saluhan ako. Laking gulat ko nang makita yung suot niya na isang manipis na damit lang. Alinsangan no? Sabi niya. Hindi agad ako nakasagot dahil napako ang tingin ko sa kanyang malulusog na siopaw na tayong-tayo pa rin, maski may anak na siya. Sabi ko na lang, medyo. Nagbaba ako ng tingin dahil alam kong nakita niya akong nakatingin sa kanyang hinaharap. At napagawi ang tingin ko sa kanyang baba at napansin kong itim ang suot nito. O baka naman walang suot? Unti-unting umunat si Manoy. At dahil wala sa posisyon, medyo masakit. Dahil medyo nakahalang ang posisyon. Iniayos ko ang aking upo at pasimpleng hinila ang harap ng aking pantalon upang bigyang laya na makaayos ng posisyon si Manoy. Dali-dali kong inubos ang kape para makauwi na at para mailabas ko na ang init na namumuo. Nakakagigil talagang tanawing nakahain sa aking harapan ngayon. Alis na ako. Salamat sa kape. Sabay tayo at akmang lalabas na nang bigla niya akong hinablot sa kanang braso at hinalikan sa pisngi. Salamat din. Nakanti ng braso ko ang kanyang pasas at doon ako mawala ang init kanina. Niyakap ko siya ng mahigpit sabay halik ng madiin. Kumawala siya sa akin. Akala ko ay sasampalin niya ako. Pero nang hindi niya ginawa, naglakas loob akong